Ito lang ang laging punto ng mga taga-mainstream media na wala daw nagpupuli sa social media. Ang tanong, hindi niyo po ba alam yon na meron nagpupuli sa social media? Simpleng tanong, sino po yung nagpupulis na tinutukoy ninyo para alam ng publiko? Go ahead. Kung ang bawat network, meron silang network, may mga boss, di ba? Mga reporter, may boss. Ang social media ay meron ding tinatawag na community guidelines doon sa platform na pinagsusulatan nila. Una yon na nagpupuli sa kanila. Pag naglabas ka ng fake news, tatanggalin ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fact checker. Yun ang nagpupulis. Pangalawa, ang nagpupulis doon ay mismong batas ng Pilipinas. Kumpleto, sapat ang batas ng Pilipinas tungkol sa cyber, crime, libel at defamation. Sapat na po yun. Ibang usapin yung cybercrime sapagkat ito ay sumasagka sa batayang kalayaan, hindi lang ng mga periodista, kundi pati na rin ng ordinary citizens. Panahon pa ng Aves de Rapina ay talagang na-weaponize na po yung libel. Community guidelines, hindi po siya masyadong nasusunod. 13 anyos ka dapat para makapag-create ng Facebook account, pero kahit 9 years old ka lang o 10 years old, nangyayari po yan. Yung fact-checking na sinasabi ninyo sa Meta, at least, tinanggal na po yan, at least sa Estados Unidos. May commitment sila to retain it here, but we don't know what's gonna happen in the future. Nagkakamali po tayo kung iisipin natin ang the only way to police social media is through authorities doing so. Nangyayari din kasi po yan na merong agad-agad, mabilisang instantaneous na sagutan na nangyayari. Pag may isang taong nagsabi ng hindi totoo, may maraming taong lalabas dyan at magkasabi, mali po yung sinasabi niyan, ito po ang proof na mali. So, instantaneous. Similar po yan sa sitwasyon na dati, meron tayong mga letters to the editor. Ito, mas instantaneous, mas immediate ang reaction, ang feedback na nangyayari. Maraming salamat po. Ang nagpupulis, hindi batas. Ang nagpupulis-pulis. Kaya iyang social media, walang nagpupulis na pulis dyan. Dahil iyan ay individual na diskarte. Yan ay kanya-kanya. Ang pagkakaiba niyan, sa mainstream media, may sistemang pinapasok sa social media. Kahit sa mainstream media, kahit kagaling sa social media, pag sumwitch ka sa mainstream media, dadaan ka dyan. Gusto ko lang din pong linawin na may sobrang dami na ring mga mainstream media outlets na may presensya sa mismong social media. So, nasa na nga ba talaga ang linya? Nasa na ba talaga ang delineation na ito? Yun po yung tanong eh. So, kaya nga actually, mali po yata talaga ang proposisyon na ipagsabong yung dalawa dahil parehong may mga pagkakamali, pareho din may mga tama. Ang tanong, sino dapat ang pakinggan? Ang nagre-research, ang naghahanap ng katotohanan, o yung hindi? Yun dapat ang tanong. Ang tinitingnan hindi yung media person. Ang tinitingnan ay kung yung taong yun ay dumadaan sa isang proseso, sa isang sistema, sa ng pagsusuri. Pag hindi ka dumaan dyan, kahit na nanggaling ka pa sa social media, basta pumasok ka dyan, dadaan ka dyan. Iyon ang pinag-uusapan. Mga tuntunin, at mga palatuntunin, at saka mga standards. Yan ang pinag-uusapan. Paano po ba nila nasasabi na kapag nasa social media ay hindi dumadaan sa proseso? May sobrang daming tao mismo na nasa loob ng social media ay mga doktorado, mga eksperto, mga bihasang-bihasa sa kanilang mga larangan na pinanggagalingan na hindi nga lang masyadong nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa loob ng mainstream media. Kaya sila nag-social media at nagkaroon sila ng following. Nangyayari po yan na may maraming talagang tunay na eksperto, tunay na sobrang galing na nandun mismo sa social media na dumadaan sa matinding proseso. Okay? Maraming salamat po. Ibig sabihin, pag may masteral degree ka, meron kang doctoral degree, paniwalaan ka na. Hindi yan ang viral. Kaya may doctorate ka, kaya masteral degree ka, kung nandun ka sa mainstream media, dadaan ka sa isang proseso. Yun ang sinasabi ko. Ang pinag-uusapan dito, yung proseso, yung standards. Hindi po pwedeng ngayon, doktorado ka
pakinggan ka na namin. Hindi yan pinag-uusapan dito. Okay, pakinggan naman po na, Ginoong Banatbay, bago po tayo magpalit ng ating topic. Mukhang medyo naliligaw ata si Sir kasi parang ang sinasabi niya dito, yung proseso sundin at yung mga nagpupulis doon sa mainstream media. Ang tanong, hindi po ba nagkakamali yun? Ang lahat nagkakamali, pero mas malamang magkamali, walang proseso. Ang lahat nagkakamali, pero wala kang standards, wala kang proseso, wala kang sistema. Mas malamang kang magkamali dahil nag-iisa ka eh. Okay, sige po, huling hirit. Maganda yung sinabi ni Sir, nagkakamali ang lahat daw, ang mainstream media. Ang pinagkaiba, sa social media, kaya mong i-correct within minutes yung pagkakamali. Sa mainstream media, kinabukasan mo pa i-correct dahil ipapaalam mo pa bago ka pa maglabas ng erratum. Kaya sa tingin ko, mas maganda kung pakikinggan natin lang lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. May mga pagkakataon na ang mga social media influencer ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. At dito, makikita natin ang isang willful ignorance din with regard to how the media work. Ang mga social news media organizations, yung mga may Facebook, may Twitter, etc., mabilisan din yung pag-correct, lalo na kung kinakailangan ito. Siguro yung tinutukoy mo, yung mga magazine at mga dyaryo na kinabukasan pa o sa isang linggo pa makakapag-issue ng erratum. Isang salita lang, iba ang gatekeeping sa censorship. We go for gatekeeping.